Ngayong episode, dumayo naman tayo sa San Jose Occidental, Mindoro, sa isang bangus at salt farm, sa JALT Enterprise Corporation. Bukod sa kanilang malawak na asinan, nag-aalaga rin sila ng mga bangus. At syempre kasama natin si Sir Francis dito sa JALT Industries. Sir Francis, welcome po sa Agri sa Agri. Welcome sir sa San Jose. Maraming salamat po for having me here. And Sir Francis, pag-usapan muna natin yung inyong bangusan dito. Gaano kalawak ang inyong bangusan? Ang bangusan natin ngayon sir is nasa 70 hectares. 70 hectares. Ilan po ang naipoproduce nyo na bangus dito sa buong taon? Between 15 tons to 20 tons every year. 15 to 20 tons sa 70 hectares. Yes sir. Hindi na masama yung Yes sir. 70. Actually, 6 months lang sir yung bangus season namin eh. Aha. So halos half a year lang yung 20 tons na yun. 20 tons. So, napakarami na po. Dito sa kanilang bangus farm, gumagamit sila ng kawayan pang tuktok para tawagin ang mga bangus para pakainin. Napaka-tradisyonal na pamamaraan. Sa pagtuktok ng kawayan, natutunan na ng mga bangus na ito ang hudyat na oras ng kanilang pagkain. Sa sobrang lawak nun, kung tutuktok ka dito, doon sa kabilang dulo, maririnig ka kaya? Hindi lahat sir, hindi ko masabing lahat. So, kasi Yeah. may certain limit lang yung vibration na pwedeng ibigay ng tuktok eh. Definitely. So magtutok-tok ka by block siguro. Yes sir. Tuktok ka dito, pakain ka, tapos punta ka na naman doon. Yes sir. It means medyo time consuming siya. Tama sir. Halos Yeah. kalahating araw nung bantay namin o yung caretaker naman tinatawag, nauubos lang doon sa pagpapakain ng bangus. Sa lawak ng kanilang bangusan, aabutin ng ilang oras o kalahating araw bago nila mapakain ng mga bangus. At hindi pa siguradong mapapakain ng lahat. Sa aquaculture, hindi talaga maiiwasang may nababansot sa mga isda kapag hindi nakakakain ang mga ibang isda. Kasama ang DJI Philippines Agriculture, i-demonstrate natin kung gaano lang kabilis magsabog ng feed sa buong fish pond. Gamit ang drone at mapping technology, siguradong masasabugan ng mga feeds ang buong fish pond. Sa kasulok-sulukan, gitna o buong lawak nito. Naaabutin lang ng ilang minuto. Kaya naman, tataas ang productivity at maiiwasan na din ang pagbansot ng mga isda o bangus. Don't forget to like and subscribe. Ako po si Francis Aaron Esteban. Ako ang Operations Manager ng JALT Industries Corporation. Nandito po tayo ngayon sa Barrios Site Salt Farm sa San Jose Occidental, Mindoro. Dito sa farm, ang primary product namin is the salt at ang secondary product namin is bangus. Bangus farm natin ay may lawak na 70 hectares ng kabuuan. So ang ating bangus farming talaga is nagsisimula siya during the time ng rainy season, which is the month of May up to December. Kumbaga, ang growing month niya is nag-i-start ng by May hanggang August, then nag-harvest kami by September to October or even December, depende sa panahon. Nagsimula itong bangusan ito, ang ginagamit natin is yung conventional method or yung manual method na kung saan yung mga tao natin dito sa bangusan, nagpapakain sila ng bangus through feeding. Dahil nga nagre-relay tayo sa panahon, may mga pagkakataon na yung mga pagpapatubo natin ng natural food sa farming natin is hindi maganda. Yun yung time na nagkakaroon tayo ng supplemental feeding na kung saan gumagamit tayo ng feeds na ginagamit natin sa pagpapakain ng bangus para hindi manghina at mamayat yung ating mga bangus. Sa ngayon, yung lawak natin na 70 hectares, pinapakain natin yung ating mga bangus gamit ang feed sa pamamagitan ng tuktok na tinatawag. Na kung saan gumagamit tayo ng kahoy at saka stick na pinapalo natin. Through that, maririnig ng bangus yung vibration ng stick at lumalapit sila ng kusa para sa isang side lang po tayo ng pond nagpapakain. Ano pangalan mo, kuya? My name is Jumari Lampago, na bilang
nag-support sa aming area po. Ano yung ginagawa mo kanina? Tuktok. Tuktok tinatawag natin na tambol, na para ibig sabihin na paano tayo sa bangos natin na yan ay palatandaan sa mga bangos na yan ay magiging Kakain sila, kakain lalapit. sila. Pag, Lalapit. pag tinuktok, lalapit sila. Lalapit sila. Naturally kasi ang sizes ng mga fish farm is malalaki. So dahil sa lawak niya, may mga fish pan na gumagamit ng bangka para lang maabot o ma-distribute evenly yung mga feeds natin. Kaya lang, isa sa disadvantage ng paggamit ng tuktok, kung magre-rely lang tayo sa isang side ng farm natin, imagine 70 hectares yung area mo, sa isang area ka lang na mag-feeding, napakalaki ng chance na hindi lahat is makakakain ng feeds. Dahil may mga bangus tayo na nasa dulo ng farm na hindi agad nakakapag-response dun sa tuktok. Sa ngayon kasi ang sound na alam nila is the tap. Yes. Okay, mamaya naman tayo. Sa pagbisita ng DJI dito sa aming fish pan, nakita namin na napakalaking advantage na maidudulot niya sa aming pagdidistribute ng feeds sa bangusan. Malaki yung possibility na kaya niyang ikutin yung farm natin para lang ma-distribute evenly yung feeds. And dahil nga naabot na ng drone yung pagpapakain ng bangos kahit sa kaduluduluhan ng punch, may iwasan natin yung pagkabansot ng bangos at hindi pagkapantay-pantay ng kanilang paglaki. My name is Miguel Apruebo. I am the Business Development Manager of DJI Agriculture Philippines. Nagpakain po tayo ng mga bangus. So we've actually demonstrated our Agras T50 kung paano siya gumagalaw pagdating sa aquaculture or sa mga over-the-water na tinatawag. No? With DJI Agriculture Philippines, gustong-gusto namin tulungan yung mga farmers namin ma-modernize na gumamit naman ng mga makabago at modernong teknolohiya sa pangingisda. We provide two products, which is the DJI Agras T50 and T25, which is used intendedly for agriculture and aquaculture. With Agras T50 and T25, there is actually not much of a difference because all the features alone from Agras T50 and T25 are all the same. The difference, I would say, would be the drones can carry. Payload meaning ito po yung mga nailalagay nating mga chemicals and fertilizers na ginagamit natin sa farm and sa ating aquaculture. So ngayon, ano masasabi mo yung may drone tayo na ipapasabog lahat? Actually, sa akin, mas maganda yung nakita ko at maganda naman ang performance ng drone na nakita ko. Saka lahat naman tamang yun ang sinasabi na hindi naman lahat na dito sa Barangay 50-50. Kung hindi ko makain dito, ay doon na lang sa ibang lablab. So mas maganda yung nakita ko sa farm na may drone dahil yun talaga yun ay pinakamaganda na best po yun. Nasa sabugan ng buong area. So, sa flight, wala tayo sa floodland, above the water tayo. So, connection routing and RTH speed, yung pagbalik niya lang po, doon sa mismong take-off point. Isa rin sa napansin ko sa paggamit ng drone, napakalaking bagay kasi siya sa
sa pagmamanage ng time ng aming mga bantay dito sa fish farm. Isang malaking factor kasi is nauubos yung oras nila sa pagpapakain ng fish pond dahil sinisigurado nga natin na lahat ng bangus is makakakain. In comparison dun sa kalahating araw na nauubos natin sa pagpapakain ng bangus natin using the traditional method, using the drone, nakita namin na in 20 minutes kayang matapos yung pagpapakain ng bangus. Ako po si Richie Pimentel, Administrative Manager ng JALD Industries Corporation. At the same time, ako po ang may handle ng sales and HR ng company. This is the first time na nakakita ko ng ganong kalaking drone. Magiging advantage nun if gagamit kami ng ganong klaseng drone is the ease of doing the task when it comes dun sa mga nagpapakain ng bangus. So yung advantage ng paggamit natin ng drone, yung sa welfare ng ating mga fish pond caretakers na nag-aasikaso ng pagpapakain ng bangus, yung productivity nila mas tataas kasi yung oras ng pagpapakain nila is liliit, iiksi, mas marami silang magagawa. And of course, yung kanilang health nila, hindi sila masyadong nabibilad sa init, pwede silang magpakain ng nasa lilim. So yun yung isang napakalaking advantage nun sa mga empleyado namin na nagpapakain ng bangus. Medyo malakas siya, para siyang helicopter kasi grabe ang grabe yung air nung magte-take off siya. Sabi ko nga kay sa operations manager namin kanina, para rin pala siyang helicopter kasi sobrang lakas nung ikot ng So yun, nakaka-amaze kasi meron palang ganung kalaking drone. Tama ka. My name is A.B. Artmer Tolentino. I am the technician and pre-sales in DJI Agriculture. Our agricultural drone kasi is for spraying. On how we can spread that is we need to change the tank first. After nun, we set the parameters kung ilan yung hectares na kaya nating i-cover and then kung ilan yung weight ng feeds mismo dun sa tank para mas mapabilis. For example, kaya natin mag-spread ng 11 kilograms in just 2 minutes and 45 seconds. The good thing about it is nakita natin how effective it is in terms of the labor itself. Mas mabilis magpakain using our Agras T50 dahil mas efficient. User-friendly yung drones natin. Hindi mo naman na siya kailangan gamitin in technical way. Kung paano paliparin yung mga malilit na drone is ganun lang din naman yung process ng pagpapalipad ng agriculture drones. Automatic, si drones na yung gumagawa ng mission niya at automatic nagsispread tayo ng mga pagkain sa mga bangus. Sobrang init ng panahon natin ngayon, we are exposed to ultraviolet rays na can cause ng skin infections. Unlike using drones, pwede kang sa lilim ka lang and then paliparin mo siya. Nakita namin during the demo nung drone, nakita namin na napakalaking tulong niya sa mga caretaker namin na sa bantay dahil sa oras pa lang na natitipid gamit yung drone, napakalaking area na yung pwede niyang ikutan para makapag-spread ng mga pagkain. Pero yung ginagamit naming traditional way, halos kalahating araw ng mga bantay namin o caretaker is nauubos para lang sa pagpapakain at hindi pa kami sigurado kung lahat ng bangus namin is nakakakain. Napapakain. Kaya niya pong ikutan lahat evenly. And yung term nila is mapping. Nakakapag-mapping sila, may spread out lahat. So cover po yung buong 70 hectares. Well, bawat kanto, bawat gitna is nalalagyan natin ng mga feeds. And yun po ang advantage. Mas tataas po yung ating productivity when it comes po dun sa tamang sizes. No? Halos para-pareho ang kanilang mga sizes at timbang, mas madaling ibenta. Sir, agree ka ba sa Agri? Agree, sir. Approve. Don't forget to like and subscribe.